I see. He looked so tense pero nagawa pa rin niyang tumawa. Huminga ako na malalim bago nagsalita. Di ako pwedeng umarte ng ganito dahil may asawa na ako. Di ako bitter. Like, duh. Kailan ka pa nakabalik? Kala ko nag-migrate ka na sa Canada. Last Saturday lang. Ilang beses na akong tumawag eh. Gusto mo ba mag-coffee? 5 p.m. pa lang naman eh. Sorry Luis, hindi ako pwede. Next time lang siguro kasi mag-prepare pa ako ng dinner for my family. Okay lang ba? Oh, sure. Mukhang masaya ka. Sino nga pala yung napangasawa mo? Bakit kapilido ka na rin ni Miranda? Natigilan ako sa tanong niya. Hindi ko kasi masagot yung tanong niya. Ano, sasabihin ko na asawa kasi ni ate, yung asawa ko? Para nakakaawa naman ata dating ko noon or worst term, desperada. Di naman kasi ako nakikipagkompetensya kay ate, pero ganun pa rin ang nangyari kahit anong laban ko, siya pa rin ang panalo. Kahit matagal na siyang patay, siya pa rin. Sige na, Luis. Parating na siguro yung mister ko. Okay, meet me at Seattle Coffee Shop tomorrow at around 10 a.m. Sure, bye. I hang up the phone at napaupo sa sofa. Bigla ako ng liit nung tinanong ako ni Luis kung sino yung napangasawa ko. Baka pagtawanan lang niya ako. Ang daming lalaki sa mundo pero yung asawa pa ng kapatid ko, yung pinatulan ko, shit. Ginawa ko lang naman to dahil mahal ko si Hiro. May magagawa ba ako kung yung minahal kong lalaki is unfortunately married to my oh so perfect sister? Nakasandal ang ulo ko sa headrest. Nakapikit nang maramdaman kong may tamabi sa akin sa sofa. Sa pagdilat nakita ko si Hiro nakangiti sa akin. Hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ko. Kung di lang nagbago yung pakikisama sa akin ni Hiro malamang, sumuko na ako kung ganito lang din, naman hindi ako magsisisi. Makita ko palang nangungumiti na ulit ng asawa ko, ay okay na ako, nawawala na lahat ng worries, at mas tumalaki ang pag-asa na isang araw, mamahalin niya rin ako galing ng pagmamahal niya kay Miranda. Akin na siya, di ba? Wala na si Miranda, ako na ang Mrs. Mercado. Ngumiti lang ako sa kanya at yumakap sa kanya. Inihilig kong ulo ko sa dibdib niya at pumikit. Mas dalang gumaan ang pakiramdam ko nang halikan niya ako sa ulo at tinigpitan ng pagkakayakap sa akin. Para bang napaka-safe ko sa bisig ng asawa ko. Masyado bang makulit ang mga bata? Tumango lang ako habang nakasandal pa rin ang ulo ko sa dibdib niya. I heard him sighed. Iniangat kong ulo ko tumitig sa kanya mga mata. What's wrong? I am sorry kung hindi kita natutulungan sa kanila. Gumiti lamang ako. Ang sarap titigan ni Hiro sa malapitan. Napansin kong napatitig din siya sa mukha ko, partikular na sa mga labi ko. Napanunok ako nang unti-unti niyang ilapit sa akin ang mukha niya. Sa ilang saglit magkalapat na pala ang mga labi namin. Hinalikan niya ako sa mga labi. Sa una mabagal hanggang sa kumawala ang sensasyon at naging malalim at mapasok na halik. He cupped my face and kissed me deeper. Napakapit ako sa Amerikana niya at maya-maya, di ko na napansin naglalakbay na pala mga kamay namin sa isa't isa. For Pete's sake, nasa sala kami at maaaring bumaba ang mga bata. Bumaba ang mga labi niya sa leeg ko. Oh, Hiro, ang mga bata. Natilihan ako na bibla niya ng strap ng damit ko at mas lalo ko nagulat nang buhati niya ako papasok sa may banyo. Ano ba tong ginagawa natin? Isinandal niya ako sa may dingding at tinalikang muli sa leeg. Nadala na ako sa sensasyon kaya naman, kusa ng kumilos ang kamay ko para hubarin ang coat ni Hiro. Pagkatapos ay ang necktie niya, samantalang tuloy niya na nakalas ang strap ng summer dress, kaya naman bumagsak na lang ito sa sahig. Inisa-isa ko nang tanggalin ng botones ng polo niya, habang di pa rin siya humihinto sa pananalakay sa katawan ko, kasabay ang mampusok niyang mga halik. Napapasinghap ako dahil halos maubusan na kami ng hininga. Oh my gosh! Halos pigil ang pag-ungol ko na maramdaman ko ang mainit niyang palad sa pagitan ng mga hita ko. Huhubarin ko na sana ang sintura nang may marinig kaming pagkalabog sa pinto ng banyo. Napahiwalay kaming bigla at ilang segundo pa, pinipigilan na namin ang pagtawa. Mommy, Mommy! Andito na ata si Daddy. Asan ba si Daddy? Mommy, ang tagal mo naman dyan. Napailing kaming dalawa ni Hiro habang sinusuot ang mga damit namin. Mauna ka na, tapos dalhin mo sila sa kwarto. Tumango lang ako at ngumiti. Bago ako lumabas ng banyo, hinawakan niya ako sa wrist at sa pagharap ko, nakatanggap ako ng isang matunog na halik. Bitin! He grinned at pinigilan kong mapabong halit ng tawa. Luis, POV. Kakababa ko lang ng telepono nang lumabas siya sa banyo. Agad niya ako nililohan sa kama at sumandal sa dibdib ko. Hinalikan ko siya sa ulo.
Ang tagal na ring panahong pinangarap na makasama siya, pero para nagbago yung pakiramdam ko nang marinig kong boses ni Bernadette. Ginamit ko siya at sinaktan ng husto. Minahal ko din naman siya pero hindi lang talaga sapat. Ngayon mukhang masaya na siya sa pamilya niya ngayon. Guguluhin ko pa ba siya? Pero nakapangako ako. You promised na babawiin natin yon, she murmured. I know, and I kissed her head. Sa amin naman talaga kung anong meron si Hiro ngayon. Sa amin lang. Wala akong problema kung magulo man ang pamilya nila. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Nasa akin ang babaeng tunay kong mahal at mapapasa akin din kung ano ang dapat. Bernadette's POV. Sino ba yung katext mo, Paloma? Tanong ni Charmaine habang umiinom ng mango shake nito. As usual, magkakasama kami ngayong 4 at andito kami sa mall para mag-shopping ng mga gamit ng future baby ni Mommy Paloma. Si Priscilla. Nakangiting sabi ni Paloma habang nagte-text pa din. Sino yon? Yung malditang secretary dati ni Steven? Tanong ko. Ayun yata yung makapal mag-lipstick at akala mo, nakatira lagi ng ecstasy eh. Basta nakakairita yun kapag nasa opisina ako. Walang modo. Nakita ko pa yun ng kasal ni Paloma pero saglit lang din naman kasi nawala din siya kaagad. So bakit textmate sila ni Paloma? Nanghihingi ako ng tips sa pagbubuntis. Last trimester na siya and sabi niya, mahirap na talaga pag first trimester. Tumango-tango na lang kaming tatlo ni na Jasmine kasi pare-pareho kaming walang alam sa pagbubuntis. Sa bagay, mabait na ba yan? Tanong ni Jasmine. Pansin ko tahimik siya today, baka nag-resting na naman, siguro sila ng nanay niya. Oo naman no, nina nga ako sa baby niya pag nanganak na siya eh. Sabi ni Paloma at nilabayan ng pagtitext at tinrap na kami. Sure ka ba dyan? Pag nanganak ka dyan, ka manghihingi kay Bernadette ng tips about sa pag-aalaga ng mga bata. Sabi ni Jasmine. Bernadette, naalala mo ba yung first time mong alagaan yung kambal? Tas nataranta ka kasi puro party lang naman ang alam mo at tumingi ka ng tulong sa amin but unfortunately, di rin kami marunong mag-alaga ng bata. In the end, nataranta tayong 4. Nag-appear kaming 4 at tawa lang kami ng tawa. Nawala yung mga ngiti ko na mahagip ng mata ko si Luis. Shocks! Papalapit siya dito. Nawala sa isip ko na may usapan nga pala kami. Wait, si Luis ba yung papalapit? Napatuwid ng upo si Jasmine at inaninaw pang mabuti si Luis. Hi ladies! Nag-wink sa amin si Luis at naupo sa isang bakanting upuan. At sa tabi ko pa medyo na-stiff ako ng konti sa pagkakaupo ko. Iba pa rin talaga yung pakiramdam kapag nandyan yung present si Luis. Hey Luis, kailan ka pa nakabalik? Nakipag-appear si Charmaine kay Luis. Last Saturday lang. Buti sinama kay ni Bernadette. Nakangiti siya sa akin at nagkatingin na naman sa akin yung tatlo na nagtataka at nagtatanong sa mata ng, what is the meaning of this? Naman, namiss ka kaya namin Luis? Remember aside from you, barkada ka din namin ni na Ate Rona? Sagot ni Charmaine. I see. Gusto niya mag-lunch? My treat. Tanong ni Luis. Nagkatinginan kaming 4. Ay, hindi ako pwede eh. Susunduin pa pala ako ng asawa ko? Sige, kayo na lang. At tumayo na si Paloma. Nako, sasabay na ako sa inyo. May kliyente kasi ako mamayang lunch. Sorry Luis, next time na lang ha. Sabi ni Charmaine at tumayo. And, bakit tumatayo rin si Jasmine? Don't tell me iiwan nila ako with my ex-boyfriend. Paano ba yan? Mag-meet daw kami ng asawa ko eh. Nakangising sabi sa amin ni Jasmine. We, di pa nga namin nakikita asawa niya eh. May asawa na pala kayong 4? Ang aga naman yung ate nag-asawa. 23, 24 pa lang kayo, diba? Nako, si Charmaine nga, 18 years old ang nag-asawa yan eh. Sige na, aalis na kami ha. Ang daldal talaga ni Jasmine. Pinagkarat pang si Charmaine ng pinakamaagang nakasal sa amin. Baliw ka, Jasmine. I hissed and natawa lang sa amin si Luis. Maya-maya kami na lang yung magkasama ni Luis and ang awkward lang talaga ng feeling. Kasi naman after long years na hindi naman kami nakapag-usap, nandito siya sa tabi ko, parang wala man lang nangyari. Hindi ba siya na-guilty man lang na pagkatapos ng ginawa niya sa akin before? Okay, bitter ba ako kung sasabihin ko na pag naisip ko yon, gusto ko magalit talaga pero matagal naman na yon at masaya na talaga ako sa buhay ko ngayon. Nagulat pa ako nang dumukwang siya sa akin at mapalapit ang mukha niya sa mukha ko. At tinitigan ako sa mga mata. Ang saya mo ata, sabi niya sa akin. Ramdam ko ang paghinga niyang hindi ko maiwasan na maalala yung mga pinagsamahan namin but for the record, virgin pa ako na maangkin ako ni Hiro. Ang perception kasi sa akin ng lahat pakawala and sometimes prostitute pero sino mag-aakala na virgin pa nga talaga ako.
Kahit naman ipagkalat ko pa, pati mismo barkada ko, hindi naman maniniwala. Wala naman. Masaya lang kasi talaga ako. Gusto mo dito na tayo mag-lunch? Tanong niya sa akin. Sure. Nagkwentuhan kami about sa job namin and sa mga nangyari noong mga nakaraan. Nalulungkot pa rin daw siya sa pagkamatay ni ate. Sobrang bait daw kasi ni ate sa kanya and I admit, close naman talaga sila kasi sila naman talagang magbarkada at ipinakilala lang siya sa akin ni ate. Somehow masaya ako na dahil kay ate naging parte si Luis ng buhay ko kahit nasinaktan pa niya ako ng husto dati. After an hour of kwentuhan, sabi niya ihahatid na daw niya ako pero hindi ako pumayag dahil susunduin ko pa mga anak ko and ang kulit niya kasi sabay na daw kaming sa mundo dun sa mga bata. Ano ko tanga? Di nalaman ni Hiro na may kasama akong lalaki. Wag na lang, uy. Di naman yan papayag kahit na nag-insist pa siya ng todo. Kaya in the end, nag-iwalay na kami dahil sabi niya may dadaanan na lang daw siya. Inahatid niya ako hanggang parking lot. Tinanaw ko siya sa rearview mirror habang paalis yung sasakyan ko. Nagda-drive ako ngayon papunta doon sa nursery school nila Elsa and Arthur. And kasalukuyan ako nagda-drive ng malaglag yung picture frame na nakalagay sa dashboard ko. Picture namin nila Elsa and Arthur yon. Aayain ko nga pala si Hira na magpa-picture kami ng family picture. Nang maabot ko sa babayang frame, binalik ko yun sa dashboard at medyo nakahinga ako na maluwag kasi hindi ako nabangga. Kasi nga, nagda-drive ako habang inaabot yung frame sa baba. Pero halos ibangga ko yung kotse ko sa lakas ng preno ko nang may mahagip ang mga mata ko. Agad akong sumilip sa rearview mirror at ang lakas ng pagsinghap ko na halos mapugtong hininga ko. Si Miranda, suot niya yung damit nang mamatay siya. Paglingon ko na wala na lang siyang bigla. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nanginginig pa ang kamay ko na sinubukan kong paandarin muli ang engine pero hindi ko magawa kaya't napaiyak na lamang ako. Sorry ate, di ko naman ginustong kuhanin lahat ng sayo eh. Di ko alam kung paano ko panasundo mga bata sa gitna ng panginginig ko. Matapos makarating ng bahay, agad ako nagtungo sa bathroom upang ibabad ang sarili ko sa bathtub. Kumuha rin ako ng isang bote ng brandy at ng baso para makatulong sa sarili ko. Namamalikmata lang ba ako? Nakita ko mga galit sa mga mata ni ate habang nakatitig siya sa akin ng diretsyo. Imposible. Hindi naman ako naniniwala sa multo o kahit ano pa yon. Kaya alam kong hindi lang yon isang guni-guni. Pero papaano? Bigla na lang siyang nawala at isa pa, patay na siya. Hindi ba't saksi pa ako sa pagkamatay niya? Andun din ako sa burol at hindi siya iniwan na isang saglit. Maski sa libing nandun ako. Nalilito ako at gusto ko mag-hysterical sa mga nakita ko. Patay na si Miranda. I am sure of it. Nang humupa na ang panginig ko'y agad ako nagsuot ng bathrobe at patungo na sana ako sa closet na maisipan kong pumunta muna sa bodega doon sa may dulong kwarto sa pasilyo nitong bahay. Ipinagbawal kong pumunta o maglaro doon ng mga bata dahil doon nakatambak ang mga alaala ni Ate Miranda. Di na ako nagawala pang magpalit ng damit, bagkus, lumabas na ako ng kwarto at pumunta sa may bodega. Medyo madilim sa bodega kaya naman kailangan ko pang buksan yung switch ng ilaw at bumungad nga sa akin ng mga nakatambak na kahon. Maalikabok ang mga ito at nababalutan din ng mga sapot. Tumalong ko ako at binuksan na isang kahon at naglalaman iyan ng mga photo albums. Binuklat ko ang isang album na naglalaman ng mga litrato ni Hiro at Miranda noong magkasintahan pa lamang sila gayon din ang bagong kasal sila. Meron pang ang litrato si ate na naka-maternity dress at nakayakap sa kanya si Hiro mula sa likuran niya at hawak nito ang tiyan niya. Hindi ko na malayan tumutulo na pala ang luha ko. Di naman akong dapat na nandito kundi ikaw eh. Di naman sa akin lahat ng to kundi sa'yo. Kahit kailan naman di pa niyo maging sa akin ang sa'yo. Mahal ko sila eh. Hindi ko mapigilan ng pagluha habang pinagmamasan si Miranda na masaya at puno ng pagmamahal kay Hiro. I'm sorry kung minahal ko sila ng ganito at nakalimutan ko na hiram nga lang pala. Halos hindi na ako makapagsalita ng maayos habang humihikbi. Niyakap ko ang mga pictures ni ate. Hindi ba pwedeng akin na lang sila? Tinuring ko na silang akin eh. Buhay ko na rin sila. Nakita kong larawan namin ni Miranda at Hiro. Kuha ito ng church wedding nila at akong nakasalo ng bouquet. Pinilit ko namang patayin yung nararamdaman ko ng mga panahong yon para kay Hiro dahil masaya na sila ni ate. Nung araw na inaya ko ni Hiro magpakasal, kahit nalilito, tuwa pa rin ako kahit ba isa lang akong alternatibo sa lahat. Maghahangad pa ba ako maging permanente? Itinago ko ng mga album sa loob ng box at bago lumabas ng kwarto, binigyan ko muna to ng huling sulyap bago isara ng tuluyan ng pintuan. Pagkalabas, may naurinigan ako maingay sa may baba kaya sumilip ako sa may barandila ng hagdan.
At nangiti ako na makita ko si Hiro na nakapang-opisina habang nakikipaglaro sa mga bata. Masaya ako nagiging malapit na siya sa mga bata. Mommy, nabigyan kami ni Daddy ng chocolate. Salamat po, Daddy. Natawa ako dahil may pagkabulol pa yung mga bata dahil sa pagnguya ng chocolate. Nagkasalubong ang mga mata namin ni Hiro. Nagpalitan lang kami ng mga ngiti. Come here. Aya sa akin ni Hiro habang nakangiti pa rin. Wait lang. Agad akong pumasok sa kwarto at nagpalit ng damit. Pagkababa ko ng hagdan, agad akong tumabi sa mag-aama sa may sahig. Hindi namin feel maupo sa sofa. Mommy, matsarap po. At sinubuan ako ni Elsa ng chocolate. Sarap nga. Bait naman ni Daddy. Nginitian ko si Hiro at nakaramdam ako ng pagkailang na nakatitig siya sa akin at nakangiti. Nagulat na lang ako nang yumuko siya at ilapit ang mukha niya sa mukha ko. May dumi ka. At dinampian niya ako ng halik sa mga labi ko. Ayan, wala na. At binigyan niya ako ng nakakalokong ngiti. Ayi! Nabaling ang atensyon namin sa dalawang bata na kinikilig pa at nagkatawanan kami ni Hiro. Kayo At natawa ako nang hilahin ni Hiro ang kambal at kilitiin ito. Sana ganito na lang lagi. Matagal ko nang pinangarap to. Ang kukulit nyo. Mana talaga kayo sa mommy ninyo. Nawala ang ngiti sa labi sa narinig ko mula kay Hiro. Si Miranda ba yung tinutukoy niya? Tara, kain na tayo. Inila niya na patayo ang dalawang bata. Pagkayari ay ako. Sige, magpalit ka ng damit. Okay ka lang? Namumutla ka. Inawakan ni Hiro ang mukha ko pero iniwas ko lamang iyon. Wala to. Elsa, magwash na kayo ni Arthur. At nagtungo na ako ng kusina para maghain ng pagkain. Nawala akong bigla sa mood. Kumain kami ng dinner at pinilit ko na maging masigla sarap ng mga bata. Gayon din kay Hiro. Pagkayari noon naglaro lang kami noon sa may salat ng mapagod ng dalawang bata, pinatulog ko na sila. Nang pumasok sa kwarto na abutan ko si Hiro, nakaupo sa kama habang nagbabasa ng magazine. Naupo ako sa tabi niya at pumaloob sa kumot. Are you okay? Inila niya ako at niyakap. Nakahilig ang ulo ko ngayon sa dibdib niya at pinaglaro ang mga daliri ko sa dibdib niya. Pagod lang, ikaw ba? Inangat kong ulo ko at binigyan siya ng mabilis na halik sa mga labi. Inigpitan pa niyang yakap niya sa akin. Hindi ganon kapagod para makipag-make love. At inihiga niya ako sa kama. Kilulong sa pagitan ng kanyang mga braso. Mataman kaming nagtitigan. His eyes are full of desire. I miss you. He kissed me passionately. Inalikan niya ako sa panga pababa sa aking leeg habang unti-unting ibinababa ang suot kong manipis na sleeveless. Hinalikan niya ako hanggang sa gusto niya. Pinaglandas niyang balakang niya sa akin hanggang sa napaungol ako. Sinundan niya ng mainit na basang halik pababa sa aking lalamunan at diretso sa aking dibdib. Umalis siya sa ibabaw ko at tumayo para tanggalin lahat ng damit nito. Muli itong bumalik sa akin. Hinagilap ang lalay ng blouse ko gayon din ang pajama ko. Hinila niya ang malambot na tela pababa sa mga binti ko at itinapon iyon. Dinikit niya ang katawan niya sa akin at napaungol siya habang dinadama ang hubad kong balat. Hinalikan niya ako kung saan-saan. Minarkahan ng kanyang mga kagat ang makinis kong balat. Napasingap ako na bumaba ang kamay niya sa kaibuturan ko. Kilalabit niya ako doon at napabuntong hininga ako. Naging handa ako para sa kanya. Pumesto siya. Gumawa ng mababaw na tulak. Napaungol ako at tinaas ang balakang ko. Sinimulan niyang itulak ang kanyang sarili na mas mabilis at mas malakas. Pinagmasdan niya ang buo kong katawan na nanginginig sa puro sarap. Hiro? Hindi niya ako hinayaang makabawi. Inawakan niyang hita ko at sinaksak ang sarili sa loob ko. Inaya ko si Charmaine. Pumunta ng bar para uminom ng konti. Nagpaalam naman ako kay Hiro at pumayag siya. Kailangan ko naman daw magliwaliw at nakakagulat na siya pa nagpresenta na mag-asikaso sa mga bata. Talagang napapalapit na siya sa sarili niyang mga anak at natutuwa ako doon. Nagyakag ako na kami na lang ni Charmaine ang magsama ngayong gabi at wag nang ayain pa si Jasmine dahil gusto ko na seryoso makakausap. Ano bang problema mo ha? Tanong ni Charmaine sa akin pagkaupo namin sa may counter. Nagbuntong hininga ko bilang sagot at tinarap ang bartender. In fairness, napakagwapo naman ng bartender dito. Nakakalaglag ng upuan. Hi handsome, sabi ko sa kanya at binigyan siya ng malanding ngiti. I miss this. May I have your drink, Mr. Gorgeous? At sinuklaan din niya ako na mapanuksong ngiti. Silly. Dinig kong bulong ni Charmaine habang pumapalakpak ito. Margarita sa akin and don't mind her. Sabi ko na lang at inirapan ko sa Charmaine. She's crazy.
Tequila sa akin. Thanks. Hoy Bernadette, wag mong titigan ng ganyan si kuya ha. May asawa kang tao. Charmaine hissed. Gaga. Titignan ko lang kung kaya ko pang lumandi. At tumagal pa ako ng tawa. Don't worry ladies, I am married. At tinalikuran na kami ni Heart Bartender na may naglalarong ngiti sa mga labi habang kami ni Charmaine napamaang na lamang. What a lucky girl. At nagtawanan ulit kami ni Charmaine. Sobrang hot ng bartender te. Di kinain ng powers ko. Lumilevel ng Evo at Hero. Sabi ni Charmaine habang pinipigilan din ng pagtawa. Kahit medyo strong personality ni Charmaine, malandi pa rin talaga to pagdating sa mga gantong bagay. Kaya ka bumibigay agad eh. Kainaan mo talagang smoking hot ano? Okay. Maaga kasing bumigay tong si Charmaine. Sa first boyfriend niya which is naging asawa naman niya. Oo eh. Nagwawala yung hormones ko dun te. Married na nga daw, diba? Tsaka may asawa ka na, huy. FYI, ex-husband. Tinanawanan ko na lamang si Charmaine. Inarap yung kakarating na hot bartender. Baka gusto niyang i-try ang 13 hell shots? Tanong ni bartender. No thanks. Agad na pagtanggi ni Charmaine. 13 hell shots? What's that? Tinanong ko siyang nagtataka. Never heard pa ata yun? Uso ba dito yon? Pangalan pa lang ayoko nang i-try ah. Hoy Bernadette, gusto mo bang kirain ako ng asawa mo ha? Naku kuya, next time na lang namin ito-try. Baka matulad pa sa akin tong kasama ko maging SMP pa. Narinig kong tumawa si Mr. Bartender. Sige, dahil din naman sa 13 hell shots na to kaya naghiwalay kami ng asawa ko. Wow naman, idadamay pa pala ako ni kuya eh. Wag na nga lang talaga no? Wag na pala kuya, di mo naman sinabi agad kung maka-offer ka naman. Bira ni Charmaine. Solve na pala ako sa margarita ko, thanks. Ngumiti lang si kuya at tumalikod na ulit para harapin ang ibang customers. Eh sira naman pala yun eh. Mag-aalok ng drink yun naman pala maghihiwalay yung couple pagkayari. Napailing na lang ako at isang lagok yung alak ko. Nakakamiss to. Sabi ko na lang sa sarili ko at napalingon sa akin si Charmaine na para bang nagtataka ko siya bang kinakausap ko o sadyang nababaliw lang ako para kausapin ang sarili ko. Alam mo nung una, nagsisisit na ako konsensya pa ako kung medyo matagal na kaming kasal ni Hero kasi naman give up ko yung kalayaan ko para sa kanya at sa mga batang di naman sa akin. Naisip ko kasi bakit ko ikukulong yung sarili ko sa peseng pagsama na yun eh hindi nga ako mahal ng asawa ko. Huminga muna ako ng malalim bago ininom ang isang pamasa ng alak. Eh bakit ka nagtiis ng 3 years? Tanong ni Charmaine na di man lang ginagalaw ang alak niya. Wala eh, napamahal na kasi sila. Ang sakit lang kasi na kahit ba sabing may pagbabago sa pagkasama namin ni Hero, alam ko at ramdam kong mahal pa namin yung kapatid ko eh. Ang sakit-sakit, Charmaine. Hindi ko na malain umiiyak na pala ako. Tinapik niya ako sa likuran. Shhh! Ininom kong mali yung isa pang baso ng alak. Wala sa akin kahit gaano pa kasama yung lasa ng iniinom ko. Basta gusto ko lang talagang maglabas ng sama ng loob ngayon dahil nakakapagod din magtiis. And I'm not used to it. Nasa na ba napuntang pasaway na Bernadette? Hindi ako to eh. Pinipilit kong punan yung pagkukulang at pagkawalan ni Miranda pero ano, sa huli ako pa rin ang pangalawa. Ang hirap kalabanin ng patay te. Ako pa bang masama dito ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang problema? Nag-aano lang tanong ni Charmaine. Minumulto ata ako ng pagiging selfish ko eh. Natawa na lamang ako. Medyo nahihilo na ako at mukhang tinamaan na ako ng ininom ko. Bayan? Dati lang parang wala nang bukas kung makatungga ako ng alak. Tapos 3 baso pa lang to, nahihilo na ako. Di kita magets eh. Kay Hero ba to? Kala ko ba okay na kayo? Akala ko din. Kagabi. Hindi ko na matuloy ang sasabihin ko dahil napaiyak na ako ng todo. Ano meron? May nasabi ba siya ha? Mahalata mo kay Charmaine na nag-aalala siya dahil sa boses nito. Ang swerte ko talaga sa mga kaibigan ko. Look Bernadette. Kung may pagbabago kayo ni Hero at minsan paglipas ng araw, mali mo naman mahalin ka na niya. Naibagsak ko yung baso ng alak and I admit, hindi ko na lamang ginagawa at pinagsasabi ko. What? Kailan pa yon ha? Maghihintay na naman ba ako ng another 3 years para mahalin niya? Charmaine, iniwan kong lahat ng meron ako para gampanan ng buhay na hindi naman sa akin. Iniwan ako ni Luis dahil kay Hero. Charmaine's POV. Inaya lang pala ako ng baliw na Bernadette na to para may listener siya sa lahat ng problema niya sa buhay at para maging witness sa kalasingan niya. Baliw na talaga. Hindi ko naman kasi may tatanggi na sobrang depresya sa pangyayari. First, lagi siyang pangalawa sa ate niya, mapabuhay man ito o patay. Pangalawa, hindi naman ganitong buhay ang kinalakhan niya. Knowing Bernadette, ang
Flirt bitch sa bawat bar. Kahit sino papatulan basta hindi siya gagalawin. Kilala siya ng lahat bilang isang magaling na mananayaw sa dance floor. She is a high-class whore sa paningin ng lahat. Pero alam naming sa pagsayaw lang siya nabubunton ang depression niya sa pamilya at sa ibang bagay. Maski kami mga kaibigan niya hindi makapaniwala na ipresenta niyang sarili na maging pangalawang asawa mismo ng bayaw niya at maging stepmother ng mga anak nito. Seriously, sinong tanga ang papayag sa ganong setup? Si Bernadette lang yon. Sa pagmamahal na doon sa magaling niyang hero, ayun, nasasaktan siya tuloy ngayon. Sinong mag-aakala na magiging simple and plain housewife lang pala siya sa kabila ng pagiging malandi niya? Nakakatawa lang talagang isipin ko minsan pero sino ba naman ko para pagtawanan siya? Mas malala pa nga yung kagagahang nagawa ko eh. Akin na nga yun, Bernadette. Lasing ka na eh. Kanina pa ako nakikipagagawan sa kanya ng baso ng alak pero ayaw niyang magpaawat at napakadami pa niyang sinasabi eh. Ginagawa lang ata akong parausan ng hinayupak eh. Bakit di na lang siya kumuha ng GRO dyan sa tabi-tabi ha? Shit, eskandalosa. Mabuti na lang maingat dito sa bar kasi naman ang brutal magsalita nito si Bernadette. Nahahawa na yata kay Jasmine sa mga salitaan. Putang ina lang talaga, hero. Para makipagtali ka kasi, lagyan mo ng tape yung bibig mo. Bernadette naman eh. Wala. Nalusutan na naman niya ako. Nainom na naman niya yung pang 7 shot niya ng margarita. Abay pasigaw na sana ako nun eh. Biglang kumakana ba naman ng Miranda? Tang ina naman pala. Ubod naman sana ng layo ng itsura ko kay ate, diba? Ginagamit lang ba niya ako para punan yung pesting pangangailangan niya? Ang ingay mo naman eh. Kanina pa ako dito nabibingis sa babaeng to. Bitawan mo nga ako. Umorder na lang siya ng GRO kung gagawin man niya akong parausan at di ako asang breeder kung aanakan lang din naman niya. Hindi ko na natiis ang kaingayan at pagwawala nitong si Bernadette. Tatayo na sana ako na may humawak sa braso ko. Si Luis pala yung humawak at kinuha niya mula sa akin si Bernadette at siyang nagdala sa bigat nito. Ako na maghahatid sa kanya, Charmaine. Ngumiti siya sa akin at tumango. Tinignan ko si Bernadette na nakasandal sa dibdib ni Luis at mukhang wala na talaga sa wisyo. Ako na kaya, Luis. Medyo nakakaya kasi at baka ano isipin ni Hero dahil lalaki maghahatid kay Bernadette. Pero hindi naman mahal ni Hero si Bernadette, diba? Ano bang pakialam niya kung sino man maghatid sa kaibigan ko? Ginagamit lang naman niya si Bernadette eh. Hindi ako aangal kung magkatuluyan man si Bernadette at Luis. Dahil talaga namang naging witness kami sa love story nila, no? Sige, Luis. Thank you ha. Medyo malayo kasi uwian ko and medyo late na rin naman. Binigyan niya ulit ako ng isang ngiti pero napangutot ang noo ko na mapansin kong may kahulugan ang ngiti niya. Di ko alam kung ano eh. Napailing na lamang ako. Wala naman sigurong masama ako si Luis sa maghahatid kay Bernadette. Besides, magkaibigan naman ata sila ngayon. Kasi nga nag-lunch pa sila, diba? So panatag ako kung iiwan ko si Bernadette sa kamay nito. Thanks talaga, Luis. Bumeso ako sa kanya. Tinulungang isukpit sa braso nito ang bag ni Bernadette. Nakayakap siya sa bewang ni Bernadette para madala ang bigat nito. Napangiti ako kasi naalala ko kung gaano sila ka-sweet noong college days. Sayang nga lang eh. Ako nang bahala sa kanya. At nagtanguan kami sa isa't isa bago tuloy ang naghiwalay ng way sa may parking lot. Alam ko safe si Bernadette sa mga kamay ni Luis. Ano ang mangyayari ngayong si Luis ang kasama ni Bernadette? Sino kaya ang babaeng kasama ni Luis sa tila may galit kay Bernadette? At yung nakitang babae ni Bernadette? Si Miranda ba yun alam nilang patay na o kawangis lamang nito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.